Nagsumiting muli ng fraud audit reports ang Commission on Audit sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Arles de los Santos mula sa tanggapan ng ICI. Arles, ano ang detalye ng report na ito? Cheryl, nagsumiti nga ang Commission on Audit ng panibago nitong fraud report dito sa ICI hinggil sa ilang flood control projects sa Bulacan na nila ay ghost project or non-existent. Nagkakahalaga yan ng 330 million pesos para sa mga proyektong hinawakan ng Bulacan First District Engineering Office at Owawaw Builders bilang mga kontraktor nito. Lumalabas sa COA fraud report na ang mga ito ay non-existent at relocated projects. Ayon na rin sa satellite imagery analysis at pagsuri ng mga dokumento. Kaya nakita ang mga red flag ng mga proyekto. Bunsod niya na inirekomenda na ng COA sa ICI ang pagsasampa ng criminal, civil, administrative actions laban sa ilang mga personalidad ng Bulacan First District Engineering Office kagaya nila Henry Alcantara, Bryce Hernandez, Ernesto Galang at JP Mendoza. Hindi rin makalulusot dyan ang ilang opisyal ng Owawaw Builders gaya ni Mark Alan Arevalo at John Michael Ramos. Bigay din ng accomplishment report ang DPWH tungkol nga sa sarili nilang pagsisikap na matugunan ang anomalya sa flood control projects. Ano ang detalye naman nito, Arles? Ito, Cheryl, yung annual report nila kung saan nga pinahayag ni Secretary Vince Dizon na aniya mahirap. Pero ito daw yung kailangang gawin para nga masolusyonan at mapatupad ang mga reforma na nais ng administrasyon na para dito nga sa ahensya ng DPWH. Ayan ay sa 3.5 buwan pa lamang na panunungkulan ni Secretary Vince Dizon bilang kalihim ng ahensya. At nais niya nga masiguro na yung mga hakbang at tugon ng ahensya ay gumugulong patungkol lalo doon sa mga investigasyon hinggil sa mga anomalyang flood control projects ng bansa at sisiguraduhin din ang pagpapanagot sa mga dapat managot sa bilang. Umabot na raw sa 87 na individual ang inirekwenda na pakasuhan ng kasong plunder, malversation, graft at bribery at iba pang mga kaso. Kasama dyan ang ilang mambabatas gaya ni dating House Speaker Martin Romualdez, Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, maging dating Senador Bong Revilla, Zaldico at iba pang mga dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan. Samantala, Cheryl, 9 na personalidad na ang naaresto habang 23 individual pa ang may kaso na ngayon sa korte. Gate ni Dizon, hindi lamang ito maliliit na isda at pinangako rin ang pagpapatuloy ng kanilang investigasyon, pati ang tuloy-tuloy na case build-up at recommendation sa Office of the Ombudsman at sa iba pang korte ng bansa. Kinumpirma din ni Dizon, Cheryl, na sisimula na nga nila sa paparating na taon ang kanilang planong mass recruitment sa iba't ibang mga universidad sa Pilipinas para ma-hire ang mga batang engineers at accountants na inaasahan nga na makapagbabago ng naratibo sa matagal ng issue ng korupsyon sa ahensya ng DPWH. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.